You were last spotted in Dubai, preparing to board your flight from Dubai, galing ng Singapore, nagpuntang Dubai. Yung Dubai connecting flight papuntang Madrid. At may mga Pilipinong nakapagsabi na nandoon nga raw at naninirahan sa isang napakagarbo at napakamahal na hindi lang yata 5-star hotel ito, 7 stars yata ito eh. Yung Four Seasons or Ritz-Carlton. Either way, doon daw naninirahan ngayon si Congressman Saldico. Si Saldico, nasa Madrid, Spain ngayon. Unahin muna natin si Saldico. Ha? Unahin muna natin itong si Dracula na nahuli po sa Europe. Huli ka, Balbon. Nag-deposit ng pera. Etong si Saldico sa Europe. Wow, ang sarap naman ng buhay. Hayahay, oh. Hayahay po mga kaibigan, oh. Ha? Bag na lang, wala nang maleta. Kasi pag maleta, huling-huli siya, eh. Ha? Bag na lang ang hawak niya, hindi na maleta. Kasi yung maleta, halatang halata siya, kaya bag na lang dala niya. So, ang sabi po mga kaibigan, spotted itong si Saldico na may dalang pera kasi i-deposit daw. Grabe naman talaga, ang kapal na mukha. Ha? Magdi-deposit daw mga kaibigan sa ibang bansa. Sana all. Ha? Ibang klase talaga itong ano na to, Saldico na to. Napakakapal talaga ng fest niya. Iba ka talaga. So mga kaibigan, ano pong nangyari dito guys, no? Meron kasing mayroon tayong kababayan doon sa Europe na spotted po siya, no? Huling-huli po siya sa video guys. Huling-huli po siya sa camera. Akala siguro niya kahit mag-disguise pa siya kasi naka-disguise, no? Tinan mo, naka-sombrero. Akala siguro na hindi siya makikilala ng mga kababayan natin doon. Kasi siyempre, kahit sabihin natin mga kaibigan na ang Europe po ay napakalaki. Malaking bansa ang Europe, no? Pero mukhang lumiliit po ang mundo, ha? Mukhang lumiliit po ang mundo ni Saldico. Kasi unti-unti na po siyang nahuhuli mga kaibigan ng mga kababayan natin doon. Kasi meron po tayong mga concerned citizen eh. Meron tayong mga kaibigan dyan, mga kamag-anak natin dyan sa Europe, na hinahanap din siya. Kumbaga, parang hinahunting po siya, guys. Meron pa nga silang dyan eh, The Hunt of Saldico. Kumbaga, para siyang, parang itong mga kababayan natin, mga kaibigan, para silang naging reporter, or para silang naging mga paparazzi, di ba? Alam niyo mga paparazzi, di ba? Yung mga paparazzi po, yun po yung mga reporter sa ibang bansa, na napakatindi po kumuha ng scoop. Tsaka yung mga detalyado talaga ng mga balita. Maraming takot sa mga paparazzi, no? Yung katulad ng mga artista, takot sila sa mga paparazzi. So ang mga Pilipino po natin mga kababayan sa Europe at sa mga iba pang mga lugar ay naging paparazzi po sila mga kaibigan. Hinahanap po nila si Saldico, guys. Meron pa nga akong napanood na pinupuntahan niya yung hotel niya kung saan siya naka-check-in. Pinupuntahan din nila yung hotel, guys, mga kaibigan, at inaabangan siyang lumabas. Kahit ito po, ipakita ko lang sa inyo itong may isa kasing picture dito mga kaibigan, no? Na ang sabi po nila na ito pong si Dracula ay talagang nag-hire po siya ng mga sarili niya mga bodyguards, no? At ang mga bodyguards niya ay mga puti. Ayan po, pakita natin. Ayan, no? Sila po yung tagahawi mga kaibigan kung sino yung magpapipicture sa kanya, no? Pag may nagpa-picture sa kanya, pag kinukuhaan siya ng video o kinukuhaan siya ng picture mga kaibigan, hinahawi po ng mga security niya. So, talagang nag-hire siya ng mga puti. Iba? Ha? Nag-hire siya ng mga puti, mga kaibigan. Matindi. Ibig sabihin, ang dami pa rin talaga niyang pera. Ito po, meron pa tayo isang picture dito. Pakita natin. Wait lang ha. Matindi po talaga itong si Saldico mga kaibigan dahil kayang-kaya niyang maglabas ng pera para sa kanyang mga security. Ayan po, oh. Ang lalaki ng kanyang mga security. Di ba? Ayan po, oh. May bodyguard pa siya. Ayan.
may bodyguard pa siya sa Portugal. Siya huling namataan ng kapwa Pilipino. Oy, di ba? Ayos, di ba? Ibang klase po, mga kaibigan. Talagang gusto siyang pigilan, no? Gusto siyang pigilan, mga kaibigan, ng kumbaga, ang dami kasi tayong mga kababayan doon na naka-ready palagi ang kanilang mga cellphone. Di ba? Siyempre, pag naka-ready yung mga cellphone, mga kaibigan, naka-ready ang mga video, captured na captured kaagad siya. Kaya siya nag-hire ng mga malalaking bodyguards para yun yung mga tagahawi. Yung mga tagapigil, pinipigilan yung mga kababayan natin na gustong kumuha ng mga scoop sa kanya. Siyempre po, binabantayan nila yan eh. So ito pa, ipakita ko lang sa inyo yung mga picture po para meron po kayong idea. Hindi po to AI ha, yung mga nagsasabing AI po, hindi po ito AI, no? Totoo po ito, guys. Kung edited po ito, mga kaibigan, pwede naman nila itong i-edit. Pero totoo pong may bodyguard siya na mga puti, no? Hindi po ito gawa-gawa lang. Ayan, no? Totoo po 'yan. Ayan, no? Lakihan natin. Ayan, no? Oh. Talagang kahit saan siya magpunta, wala po siyang lusot. Hindi po siya nakakawala sa mga captured ng mga kababayan natin doon sa abroad. So, hindi mo pwedeng sabihin na ito'y AI or hindi mo rin pwedeng sabihin na ito'y gawa-gawa lang or fabricated. Dahil totoo naman talaga, may nakasaksi na mga kababayan natin doon na namataan talaga siya. At meron talaga siyang kasama na mga malalaking bodyguards, mga puti. So, ang ibig kasing sabihin nito, mga kaibigan, talagang may pera pa rin siya. Ha? May pera pa rin po siya, mga kaibigan. Di ba? Sabi nga nila, marami siyang account, offshore account. Marami siyang mga bangko, marami siyang mga dinideposit ng mga pera sa ibang bansa. Di ba? Sinadya nila yun para hindi ma-confiscate sa Pilipinas. Siyempre, pag na-freeze na yung account, wala ka ng pera, hindi mo na magagamit. Pero kung may pera ka sa abroad, yung tinatawag nilang mga offshore account, talagang pwedeng mong gamitin ng pera. Kasi wala naman tayong jurisdiction sa ibang bansa, lalo na po ang Europe. So mga kaibigan, hindi po ito AI. Okay? Hindi po ito gawa-gawa lang. Totoo po ito. In fact, kahit po si Attorney Vic Rodriguez, kahit si Attorney Vic Rodriguez, ito pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez para mabigyan kayo ng idea. You were last spotted in Dubai, preparing to board your flight from Dubai, galing ng Singapore, nagpuntang Dubai. Yung Dubai connecting flight papuntang Madrid. At may mga Pilipinong nakapagsabi na nandoon nga raw at naninirahan sa isang napakagarbo at napakamahal na hindi lang yata 5-star hotel ito, 7 stars yata ito eh. Yung Four Seasons or Ritz-Carlton. Either way, doon daw naninirahan ngayon si Congressman Saldico. Si Saldico, nasa Madrid, Spain ngayon. So may nakakita po sa kanya from Singapore, nagtungo ng Dubai. Dubai, lumipat na po papunta dyan sa Spain. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Vic Rodriguez. Sinerch ko po yung hotel, no? Ayan, Four Seasons, Madrid. So, ang Four Seasons po mga kaibigan, alam niyo ba guys kung magkano po ang pag-stay dyan sa Four Seasons na yan? Kung magkano po ang binabayad? Kung i-convert po natin sa peso, ang binabayaran dyan, one night stay, overnight, 53,000 pesos. Grabe, ang mahal no? Kasi ang Four Seasons po mga kaibigan is considered as 7-star hotel. 'Di ba? May mga 5-star hotel, 'di ba? May mga 5-star hotel, pero ito 7-star po ito mga kaibigan. Grabe. 7-star. Kung mahal po ang 5-star hotel, mas mahal po ang 7-star. Biruin nyo, sa isang gabi lang po, 53,000. Ayan tumataginting na 53,000 pesos ang babayaran mo pag nagstay ka dyan. Sus Mario Joseph, ganun kamahal yung hotel ni Zaldico.
Ganon siya kayaman. Let's say, tumira siya ng isang buwan dyan sa hotel na yan, o di magkano na yon, di ba? Kumbaga, nilulustay niya yung pera, guys. Wala siyang pakialam. Dahil pera po ng bayan yun, dala-dala niya. Hindi naman niya pera yun eh. Hindi naman niya pinaghirapan yung pera na yun eh. Kaya kayang-kaya niyang lustayin yun. Kayang-kaya niyang, di ba? He can spend anything. He can buy anything. Dahil hindi po niya pera yun, mga kaibigan. Ha? Imagine niyo guys, ganun kamahal na hotel. Spotted siya eh. Sabi po ni Attorney Vic Rodriguez.